ito mo, pagin natin. Gusto ko sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kita. Ba't galit ka? Alam mo? Ba't galit ka? Walang ganyan! Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Naku po! Pantagin mo yan! Ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbo senador. Pero, Oo, yung tumatakbo senador dyan sa Kamara. Si Erich. Alam mo, ang yabang niya, sabi niya, hindi ako pumirma para maging fair. Para baka pagdating ko na Senado, ay maging apolitical ganun. Ayan o. Di ba? Meron daw 25 umabol. Alam mo, alam niyo po yung papel, nandun na sa Senado. Sabi nila, asan yung papel? Pipirma kami. Pipirma kami. Bakit daw nahuli kami? Nalate kami. Nasa flight. Hindi. Pipirma kami. Oo, mugot ng papel yung isa. Oo, pirma na kayo dyan. Pirma. 25 pa daw po ang umabol na pirma. Kahit nandun na sa Senado yung article of impeachment, talagang nag-demand sila, maglabas kayo ng papel dito. Pipirma kami! Pirma kami! Ito po yung mga nagpumilit pumirma kahit na naipasok na yung article of impeachment. Ayan po. Ayan o. Sila po ang mga umabol. Ayan o. Basahin natin. Alam mo, Saldi ko, ako Bicol. Alam mo, Sani Lagon, ako Bisaya. Alam mo, walang yari Saldi, di ba pa? Di ba hindi ka pumirma? Nag-vlog pa naman ako, pinagbabalagi kita, hindi ka pumirma. Alam mo, umabol ka talaga. Alam mo, magandang kasunduan. Alam mo, hindi, kailangan pipirma sila. Right, reaction to the bill said, reaction. Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayong mga reaction, ha. Mantalin po ninyo, imbes na ang VP Sara natin ang siya mamroblema, siya na po ang gustong i-impeach. Alam po ba ninyo, ang namroblema pa, yung mga nag-impeach sa kanya? Pantagin mo yan, in-impeach niyo si VP Sara, tapos kayo pa ang na-stress? Saan na makakita ng ganyang mga klaseng tao? Sinabi lang na, joke lang siya na mas masakit pa ang iwanan ka ng jowa mo o boyfriend mo kaysa sa ma-impeach ka ng House of the Representatives. Tapos bigla silang nagalit lahat. Diba, hindi usapang jowa to, Sara Duterte, hindi usapang jowa to. Ganon? Nag-joke lang yung tao, sineryoso ninyo. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon at para bagang, ang lalim po no? Para bagang ang baga nila ay nawalan ng hangin, hindi po joke lang. Para bagang ang Senado wala po yatang ganang talakayan ng impeachment. Para yatang gusto nilang ibasura yung impeachment. Yan po ang aking puporsin, para na akong propeta ngayon. Siyempre sa pananalita po kasi ni Senate President Jesus Cordero, hindi ko alam, baka mga patutsada lang yan. Pero sa pananalita niya, para bagang hindi masyadong maganda ang lasa ng pumasok na impeachment dyan sa may Senado. Pag-uusapan din natin yan. Para yatang niratratan lang, nirailroad lang. Mantagin mo, last 2 minutes na lang, dinala pa sa Senado, last 2 minutes, mantagin mo parang basketball. Last 2 minutes, takbo si takbo si Secretary General, mabagal magsalita. Hindi ko ba mga reaksyon? Nakita niyo yun, nagmamadali. Ayun, yung Senado, hindi mo pinansin. Sabi nila, manigas kayo, mga yan ang mga reaksyon. Umpisa po natin sa video na ito, mga reaksyon, ha. Umpisa natin sa video na ito. Dito lahat na inis po lahat dito ang mga nag-impeach kay VP Sara. At kasama na dyan si Barbers. Si Barbers kasama po. Opo, si Barbers. Barbers.
Namo. Barbers. Namo. Alright, umpisa na po natin ha. Ito na. Hanto sa Office of the Vice President. Okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan ha. Tignan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Naku po! Pantagin mo yan. Oy, in-impeach nyo, tumapawa pa. Oy, tama, in-impeach nyo rin. Namo. Yan in-impeach nyo. Parang Teka lang po mga reaksyon ha, mga lolo, mga lola, mga tito, mga tita, mga ate, mga kuya. Relax! Ito na sila. Pakinggan po ninyo ito mga kareaksyon ha. Imbes na si BP Sara ang problema. Parang nakita ko, blooming na blooming ang datingan. Para bagang kasasagot lang niya sa kanyang jowa. Naranasan po niyo, di ba? Pagka, lalo mga kababayan, pag gustong-gusto na niya sagutin yung jowa niya, kaya lang, alam niyo yun, pakipot pa ng konti, pakipot. Finally, sinagot niya ang jowa niya, naku po. Parang nalaro siya sa loto. Ganyan po ang essence ko sa ating Pumpa Sara Duterte. Oy, Saldanya, makinig ka dito ha. Hindi pala, tayo pala makinig sa kanya. Ito po ang problema ni Saldanya. Oy, Saldanya! Oy! Ito po, pagka po natin ha. Tingnan mo. Ito, pagka natin. Gusto ko sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kilay ni Akbayan Party List Representative Percy Hindi lang po kilay ang tumaas. Pati yung muso tumaas. Tingnan mo. Ito, tingnan mo. Namo. Alam po ba ninyo, problematiko si Saldanya. Problematiko. Sabi niya, wala step yung babae na to. I-impeach namin para yatang niloloko niya kami. Namo. Ito po, pagka natin. Gusto ko sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kilay. Ba't galit ka? Namo. Ba't galit ka? Walang ganyan. Tsaka yung Namo. Ay, ito po mga kareaksyon. Ito, tuloy natin. Ulitin. Gusto ko sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kilay ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa anyay tila pagsasantabi ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Si Sendanya ang endorser ng unang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong December 2024. Hindi rin matanggap ng mambabatas ang pahayag ng pangalawang Pangulo kasunod ng pag-endorso ng Kamara sa Senado ng 7 articles of impeachment. Sa kanyang pahayag, ang tanging tugon ni VP Sara sa reklamong impeachment, mailigtas ang Pilipinas. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Namo. God save the Philippines sa mga katulad ninyo. Namo. Oy, Sendanya. Namo. Ayusin mo yung pagmumukha mo, boy. Namo. Oo, sisiga-siga ka yata eh. Huwag ganyan ha. Ayusin mo. Namo. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Namo. Pantagin mo yan. Kayo ang nag-impeach, kayo ang naasar. Namo. Ganyan. Kayo na ang nag-impeach sa ibang problematiko. Namo. Imbes na ang problematiko po si VP Sara, ayan, ang pagbubuka ni Sendanya ang problematiko. Namo. She's not, o yan,
Isa pa yan. Sisnat ka dyan. Tignan mo. Hoy, barbers! Tignan mo. Ito. Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save Tignan mo. ang DepEd mula sa corruption. She's not taking it ika nga seriously. And that's her right, no? At bigay natin sa kanya yun, in how she looks at things and how she looks at that particular complaint. Tignan mo. Alam mo, barbers, seryoso si Bibi Sara. Kaya lang, napaka-easy ng laban na binibigay niyo sa kanya. Tignan mo. Kasi halatado kayo, Brad. At saka ikaw, pagdating ng June 2, bye-bye ka na. Kaya kahit ano sabihin mo ngayon, no nonsense na, barbers. Anything that you say, no one will going to listen. Tignan mo. Kasi tapos ka na, Brad. Yung asawa mo. Okay. Mga kareaksyon. O sa 2nd District of Surigao del Norte. Kayo na pong bahala doon. Sino ba tumatakbo kamag-anak mo? Bahala na kayo dyan. Tignan mo. O diba si Barbers anti-Sara Duterte yata? Tignan mo. Tanungin lang kita, Barbers. Anti-Sara Duterte ka ba? Tignan mo. Diba? Tsaka si Barbers yung daw nagkalat na siya ang mayroon siyang kinalaman sa drug trade dyan sa Surigao. Pinatatawag niya sa kamera. Tignan mo. Pero alam mo, Barbers, ako hindi ako naniniwalang may kinalaman ka sa drugs. Hindi ako naniniwala. Pero ang problema malaki, yung mga taga 2nd District of Surigao del Norte, kung naniniwala silang may kinalaman ka o wala kang kinalaman, wala akong magagawa doon. Tignan mo. Mag-comment nga po kayo sa comment section kung naniniwala kayong may kinalaman si Barbers. Yes or no lang. Tignan mo. This product claims May kinalaman. Pag no, hindi nyo alam. Tignan mo. Okay. Tuloy natin, Barbers, ha? Hindi naman natin siya pwedeng masabihan o madiktahan kung ano yung dapat niyang pakiramdam. Ang Makabayan Black lawmakers kinonde na rin ang tila pagmamaliit ni VP Duterte sa isyu ng impeachment, lalo na ang hirit ni VP Duterte na mas masakit pa umanong iwan ng kasintahan kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi katulad ng paghihiwalay ng magkasintahan ng impeachment, kundi seryosong usapin ang pananagutan sa taong bayan at pagwawaldas ng pera ng bayan. Alam mo, Castro, Valentine's, kaya inano niya yun. Dinonekta niya sa Valentine's. Kasi Castro, baka hindi na tumitibok ang puso mo sa pag-ibig. Tumitibok mo ang puso mo sa pag-ibig, wala ka ng pakialam sa Valentine's Day. Tignan mo. Kung wala ka ng pakialam sa Valentine's Day, huwag kang makialam sa mga statement ni VP Sara Duterte. Tignan mo. Bakit ka nasabihin niya na may problema kayo? Tignan mo. Kawawa naman kayo. Pag sinabi niyang mas masakit pa, masakit talaga yun. Kasi girlfriend mo yun eh, boyfriend mo yun eh, di ba? Masakit yun. Hindi mo pwedeng ipag-kibit balikat yun, minamahal mo yun. Pero yung impeachment, ano yan? Ibang usapan yan, kayo naiinis, kayo namang problema. Tignan mo. Di po ba mga kareaksyon? Nagsalita si VP Sara, nagkagulo. Sabi niya, mas masakit pa na iwanan ka ng kesa sa mag-impeach ka ng Kongreso. Di ba? May masama ba doon sa sinabi niya? Tignan mo. Hindi ba sabihin hindi siya seryoso sa problemang impeachment? Hindi ba sabi niya, yung mga lawyer niya, may meeting sila, at saka maraming mga nag-offer ng mga attorney na gusto nila mag-lawyer para sa kanya. Di ba? O inggit kayo. Tignan mo. Inggit kayo kasi mga magagaling na lawyer ang meron siya kayo. Tignan mo. Ang problema pa, Franz Castro, makinig ka. Ang problema pa, Representative Franz Castro, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundot yun. Tignan mo. Alam mo, Franz Castro, huwag mong pakialam mo yung trip ni VP Sara. Huwag kang mambasag ng trip, ha? Walang basagan ng trip, ha? Wala! Tignan mo. Hindi namin kayo pinapakialam. Impeach. Tignan mo. Wala ang number yun eh. Kaya para sa mga kongresista, dapat mapapanagod si VP Duterte sa anilang paglaban nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng impeachment at hindi nila ipinapanawagan ang pagtitig nito sa pwesto. Kaya tayo nag-file ang impeachment complaint because we want Kaya her papasok to be nun, bukas na gabi. convicted. Dahil ayaw natin na magkatakbo pa siya muli Pero sa isa wala pang ang mga public position. hindi ko na alam, di ko wala akong UNTV suspect. user. Yung pala, bakit takot na takot kayo kay VP Sara?
Pag nakikita niyo Kaso siya, kung parang training nga, hindi nakikita makabiyahe niyo mo mga ba siya? mga aswang. Pasok. Eh, sa bagay, malapit lang naman ang biyahe. Meron pa Ilang kayong oras na kinalaman doon sa mga taga-bundok. Yung mga, ano ba yung mga yun? Kung gusto niya, tinanggap pasok ng street siya ng gabi. Yung mga armadong pakikibaka. Alam mo, kasi takot na takot sila kay Bibi Sara. Alam mo, madinig lang, Sara Duterte, ay, takbo. Naglilipar ng mga bala. Alam mo, yung mga kareaksyon. Kawawa naman po yung mga makabayad black. Alam mo, pero meron akong ipapakitang video sa inyo mga kareaksyon. Itong video na ito talagang napakalupit po ng mga to. Ay, hindi yan. Alam mo, ayan o. Di ba? Meron daw 25 umabol. Alam mo, alam niyo po yung papel, nandun na sa Senado. Sabi nila, asan yung papel? Pipirma kami. Bakit daw nahuli kami? Nalate kami. Nasa flight. Hindi. Pipirma kami. Oo, umugot ng papel. Simula nung araw sa messenger, hindi na ako nagkakuha ng number eh. Dati, puro ako dati, hindi ako nakasaka ng number. Kaso pagkaganito, kadalasan Talagang nag-demand sila, maglabas kayo ng papel dito. Pipirma Pag kami. isa lang ako sa mga office lang, hindi ako nakakuha ng number. Pero pag sa mga tropa, wala. Kaya naipasok na yung article of impeachment. Ayan po. Ayan o. Sila po ang mga umabol. Ayan o. Basahin natin. 240 na. 25 pang magbabatas pumirma sa impeachment campaign ni Bibi Sara. Nandun na sa Senado, hindi kayo nahihiya. Eh siyempre, bakit kayo nagkakandarapang pumirma? Okay na eh. Di ba 103 lang ang kailangan? Wala din siya number eh. 215 na. Yung 25. Nalit kami. Wala yung Asan yung papel? Kunin niyo yung papel. Hindi Wala sa patay. Pasok na sa Senado. Hindi, maglabas kayo ng papel. Gusto namin, pipirma kami. Wala pa naman Pipirma ikalat sa inuman yun. Pipirma kami, antay-Sara kami. Bakit? Alam mo. Nasa bayan yung doctor rin pa tayo nun eh. Iba usapan namin. Sa bayan, Pag- layo na yun. 100 million. Palakpak. Yung mga 3 kilometro. Di ba usapan natin pag Kung pipirma grupo, ka? ano ba yun? Saan mo sa kabro? Bakit mo kami? Alam mo. Kung mo sa Di ba pag pipirma kami? Di ba dapat Tapos pag usapan meron tayo? ka, kung saan mo Usapan patawag ka, natin, nasa check. Tali mo kaya pumasok ng 9 ng gabi o kaya ito na. Ito po yung mga pumirma. Marlene Alonte, City of Binyan, Lone District. Ramon Nolasco Jr., Cagayan First District. Tony Pet Albano, Isabel First District. Mohamed Khalid de Mapuro, Lanao del Norte First District. Carl Nicolas Cari, Leyte, 5th District. Richard Co, Masbate, First District. Olga Araco, Masbate, 2nd District. Sige po. Wilton Co, Masbate, 3rd District. Walang yan. Alam mo, Richard Co, Olga Co, Wilton Co. Naku, lahat po, Masbate, 2nd, 3rd District. Alam mo, puro Co. Alam mo, ay, Emilio Bernardo Yulo, Negros Occidental, 5th District. Alam mo, Midicua, Quirino, Lone District. Alam mo, Princess Rian M. Sakaluran, Sultan Kudarat, 1st District. Alam mo, Ramon Guico Jr., Pangasinan, 5th District. Alam mo, Arthur Celeste, Pangasinan, 1st District. Alam mo, Adrian J. Advicula, Cavite, 3rd District. Alam mo, Noel Bong Rivera, Tarlac, 3rd District. Noel Rivera, talaga yata pupirma ka. Alam mo, di ba? Pupirma si Noel Bong Rivera, Tarlac, 3rd District. Alam mo, Christian Telyap, Tarlac, 2nd District. Alam mo, Alfonso Umali Jr., Oriental Mindoro, 2nd District. Alam mo, Saldico, ako Bicol. Alam mo, Sani Labon, ako Bisaya. Alam mo, walang yaka Saldi, di ba ba? Di ba hindi ka pumirma? Nag-vlog pa naman ako, pinagbabalagi kita, hindi ka pumirma. Alam mo, umabot ka talaga. Alam mo, maganda ang kasunduan. Alam mo, hindi ka lang, pipirma sila. Richard Simpson, ako, Ilocano, ako. Alam mo, ito yun. Ito yung kanina eh. Kanina hindi ka pumirma eh. Ito yun eh, yung sinabi mo, ako, Ilocano, ako. Alam mo, para lang ako, Ilocano, ako. Ron Salo, Kabayan. Alam mo, Caroline Tenchay, Sakip. Alam mo, Robert Raymond Estrella, Abono. Alam mo,
CIS. Alam mo, tawagan ko nga si Marcoleta. Hello? Marcoleta. Yung senador, reaction to me, so sana. Magtatanong lang ako sa'yo. Totoo ba itong nakikita ko dito na si Caroline Techay sa aking party list? Pumirma siya. Pumirma sa aking party list. Caroline Techay. Tablahan tayo dito kung Marcoleta, tabla tayo kahapon niya dito, ibuboto kita. Number 1 kasi listahan ko, senador. Pero pag-iusap ko sa mga lahat ng mga botante, yung sakit pa, medyo ekis sa akin. Alam mo, pasensya na kung Marcoleta, pero number 1 ka sa akin. Number 1 ka. Sa mga senador ko, number 1 ka. PDP laban, tapos ikaw number 1 ka sa akin, okay? Basta yung sakit, ekis. Mamirma si Caroline hindi ko papayag. Hindi. Wala. Tapos tayo dyan. Pumirma siya Pumirma hindi pwede. Wala, tapos na tayo dyan. Ikaw, baboto ka namin, number 1 ka. Number 1 ka sa reaction TVPH. Ikakampanya kita, lahat ng mga listener ko, lahat ng mga supporter viewers natin. Alam nila, number 1 ka. Si Caroline Techay, ayan sa gipo. Wala na, tapos na. Ekis na sa gipo. Wala na. Pumirma siya Pumirma ka. Gusto na yung PCDP Sara sige, okay, pasensya ka na. Tumas yung poses ko, Senator Congressman Rodante Marcoleta. I love you. Yes. I love you. I miss you. Yes. Okay, I vote for you. Alright? Hindi ko hindi si Senator Congressman. Ano po ito? Yan ano yan? Tawag dyan. Remote control ng aking aircon. Nandiyan ang aking aircon. Malapit lang pero remote control ko. Alam mo. Okay. Sa aking party list, egis na po yan. Alam mo. Robert Raymond Estrella Abono. Edwin Yap, CIS. Alam mo. So, ibig sabihin po mga kareaksyon, itong mga ito talagang umabon. Umabon po sila, magkaroon ng kasyong. Alam mo. Diba? May kasyong buwang. Alam mo. Tanong lang po yan, tanong lang yan. So, dito naman nahuli kami sa blessing. Pinasagot. Wala na. Lasing na. Naipasa na. Pero hindi ba ang pag-ibig yan? Maglabas kayo, papel na yung tissue, labas kayo dito. Muli yung sa kuporto. Kaya guys, saksihin nyo na maraming Muslim. Magbukas na kong Muslim niya. Maraming Muslim niya. Saya ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Pero mo itong ginawa ng House, nagpas sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang binasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si VP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala! Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam ko, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong. Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila. At kanina umaga
nabuo yung 215 ha. Anong nangyari kaninang umaga? A pair of reading Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president, ang ating current vice president, hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi pa ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So, ang taong bayan ho nagtatanong, ito ho, ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint. Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. Yung po, di ba, maraming araw pong nagtataka. Basta lumitaw po yung 215 na signature. Tapos na. Tapos umabot po yung 25. Alam mo, hindi po ba mga kareaksyon? Nakakapagano talaga, nakakapagtaka. Wala man lang nangyaring plenary session. At imano, wala na. O imano, majority floor leader, magsalita ka na. Oo, sabihin mo, ano na yan? Direct na yan, diretso na. Alam mo, wala na nga sa usapan yan. Alam mo, pag nga po natin si Senator Villanueva, si Idol Villanueva, Idol to, okay, ito po si Senator Villanueva, pag nga po natin. I think ang best way to look at this is magiging makatarungan ba ang trial, magiging credible Hindi ba, ako pwede, ano mo at pinagsipan mo? magiging transparent ba ito sa ating tapuan. Yun lang po yung pinag-verify ako. Alam mo kayo kumakahiram? Kay Dahil Tito. yung merits of the impeachment, hindi ko pa Anong nakikita type yan? Type C? Kay Tito. Kakahihin lang po sa akin. Pag kasi hindi pumasok si Oring, sige ito ang kukunin ko. Ang nakakalungkot lang. Oo, yan lang yun. Iangat ko lang yun dito eh. Dito ako, sa last Simon. na yung mga statements nila. Ayun yung bukas? Very Oo, careful bukas with to. statements. Nakakat yan. Lalo na yung mga Wala tumatakbo kayo sila. dito gagawa. Angat talaga yan. Bukas na yan. Oo, yung tumatakbo senador dyan sa kamera. Si Eric. Kaya gusto ko malaman eh. Ang yapang niya, sabi niya, hindi ako pumirma para maging fair. Para pagdating ko na Senado, ay maging apolitical gano'n. Galing ano? Ang galing po, talagang alam na po ni Eric Sylvester Tulfo na siya mananalo bilang senador. Alam mo? Opo, kaya sabi po ni Senator Villanueva, mag-ingat kayo, huwag kayong masyadong mayabang. Alam mo? Oo, di ba? Na yung mga statements nila, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbo sila doon. Oo. Pero I think it's important to note that the impeachment, articles of impeachment, reached the Senate an hour or a few minutes before we adjourned. Okay? It's been with the House section for more than 2 months. Diba? Alam natin yan. So, and klaro sa atin lahat. So, I just don't feel like I have to comment on anything that has to do with the impeachment trial because I will be sitting as a judge. Forthwith yung nakalagay na word sa ating constitution, so talagang may trial na. Now, you look at the history of impeachment trials in this country. Walang binigay sa Senado na kung saan the next day magkakaroon kayong trial. Walang binigay sa Senado na articles of impeachment and you expect a trial right away. Lalong-lalo na walang binigay na articles of impeachment sa Senado na in a few minutes or an hour or so, mag-adjourn ang Senado at papasok ang eleksyon. So, lahat yan, facts po yan, no? Facts din po na isasama natin sa isang fact na kalahati ng Senado, 12 of our colleagues will only stay as a senator. Ang mandate nila is only until June of
this year. June 2 ang aming pagbabalik. So, why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senator. Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Hindi na binanggit natin, 12. Kalahati mawawala na. Anong robe ang susuot? Napayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganung kulay? Medyo si Sen. Nancy sa kulay ng robe. Isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish, and I think we even overachieved yung aming goals dito sa Senado para ipasa ito. Napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window nito. Sabi ng isa. Kaya we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important. Yun yung ginawa mo ng Senado. So, I commend Senate President Jesus Escudero. In fairness, si Senate hindi naman tayo laging bumabanat sa mga senador, kongresista na dahil hindi natin sila kaalyado at hindi naman natin sila kasama sa ating pagkampo, babanatan natin sila kahit gumagawa sila ng mabuti. Di ba, kudos po kay Senate President Jesus Escudero. I personally thank you for being so yung malinis magtrabaho. Pinakita po niya na patas. Yung pinaramdam niya sa taong bayan na magiging patas siya at pinaramdam niya sa taong bayan na hindi siya pwedeng barakuin ni Tamba. Nandagin mo yung Tamba. Dinala mo kay Jesus Escudero yung article of impeachment last 2 minutes. Tapos gusto ng mga bayad black talakayin na kagad. Hindi! Kailangan talakayin na yan. Kailangan ngayon na. Diba? Si Franz Castro talagang kung makapagdemand siya ngayon kay SPGs talagang kung makapagdemand siya, alam mo yung ibig sabihin. Kala mo talagang siya yung diba? Kaya kudos po sa liderato ng Senado, kudos sa kay SP, kudos kay Majority Floor Leader Villanueva, at sa lahat po ng mga taga-Senado, ay magbakasyon po kayo, magpahinga kayo, alam po namin magpagod kayo, alam po namin mayaman kayo, so magbakasyon kayo sa magagandang hotel, sa bagay may mga hotel, magbakasyon kayo sa huwag naman sa langit, di ba? Pag pumunta ka, hindi ka na makakabalik dito. Basta magbakasyon kayo ng masarap. Mag-sunbathing kayo, mag-jet ski kayo, gano'n. Tapos mag-surfing kayo, mag-skydiving kayo, gano'n. Lahat po ng mga nakaka-relax sa inyo gawin nyo. Are you